Marami sa ating mga Pilipino may tinatawag na sweet tooth. Mahilig sa matatamis, kaya naman marami tayong mapagpipilian. Ang mga batang lumaki noong dekada 80 at 90, paboritong papakin ang gelatin na katulad pala ng sikat na panghimagas sa bansang Turkey, kung saan ang tawag rito Turkish Delight. Lakas makasosyal! Gayong dito sa Nagcarlan, Laguna, may pastry maker na 2 dekada na palang gumagawa rin ng Turkish Delights. Si Belia. Noong kasi nagbabalot doon sa ibang pagawaan. Nang ako'y mag-asawa, nagtayo na kami ng ganitong gawaan. Pinaghalo-halo sa kawa ang mga sangkap, asukal, cassava starch at strawberry oil na siya rin daw nagpapapink sa kulay nito. Dire-diretso ka ng halo para wag siyang magtutong. Hanggang 1 hour siya hinahalo. Nung namuo, hinati sa maliliit na cube at saka inirepack. 8 pesos bawat isa. Sa edad na 13 anyos, pumasok daw si Belia bilang taga-repack sa paggawaan ng candy na gumagawa rin daw noon ng Turkish Delights. Ang kinita niya, ang siyang ipinantustos niya sa kanyang pag-aaral. Sa murang edad ko noon, may sakit ang nanay at tatay ko. Wala kasi talagang hanap buhay. Sa kagustuhan ka talagang makapag-aral, kahit sa sarili kong sikap, nagtrabaho ako. Nung nagbukas daw ng tindahan ng kanyang kapatid taong 1995, naisipan din nilang gumawa ng sarili nilang Turkish Delights na inilalako sa mga turista sa Tagaytay. Malaki talaga ang nagawa ng pagawaan namin ng candy. Nung nag-aaral yung mga anak ko, dito din kami kumukuha. Bago, yung iba naming negosyo, yung kinikita na rin namin sa candy, doon namin din ginagamit. Kapag sinabing Laguna, hindi siyempre mawawala bilang pampasalubong ang buko pie. Pero pwede rin daw ngayon ditong subukan ang ube maca pie, short for ube makapuno pie. Negosyo ito ng single mom na si Vivinia. Taong 1995, nung naisipan daw ni Vivinia na i-level up ang kanyang itinitinda noong buko pie. Makita namin marami ding supply ng ube sa Laguna. Marami kaming makapuno na supply din ng makapuno. Di ba, merong ube makapuno ice cream, ube makapuno cake. Why not ube makapuno pie? Lalagyan naman ng ube. Ilalagay na ang makapuno. Perfect pala ihalo yung ube halaya at saka mga puno. Dahil sa ube maca pie ni Vivinia, nagkaroon na siya ng sariling pastry shop. Nakapag-travel pa abroad, nakapagpundar ng mga sasakyan, nakabili ng house and lot na meron pang swimming pool. Ikaw lahat muna pag maliit. Pag lumalaki na, magtuturo ka na. Doon mo malalaman na ikaw ay lumalaki. Parang yema, pero parihaba. May balot ng katulad sa pulburon, pero kalasa ng pastillas. Ito ang pagkaing panahon pa lang daw ng mga Kastila, inihahanda na sa masbate, ang karmelado. Si Shirley, mahigit 3 dekada nang gumagawa ng karmelado na itinitinda niyang pampasalubong sa pier. Nag-start ako gumawa ng karmelado noong 1982. Dalaga pa ako, ito na ang trabaho ng mga magulang ko noon pa. Kaya kinasanayan na namin gumawa ng pastillas o karmelado. Dahil maraming kalabaw sa probinsya ng Masbate, ang karmelado, hinahaluan nila ng gatas ng kalabaw para mas maging malapot at malasa. Mano-mano ang pagluluto nito sa malaking kawa. Exercise ang paggawa nito. 2 oras kasi hahaluin ang mixture hanggang tumigas. O ngayon, pwede na siyang hanguin. Para maganda ang resulta, i-roll siya ngayon ng bote. Medyo pabilisan to ng konti kasi toasted kasi ito matigas. Hihiwain ng parihaba at saka babalutin sa papel de hapon. Kada pack, 100 pesos.
kilalang kilala. Yung mga dayuhan o mga turista, pag dumarating sila at uuwi na, yun ang hanap nila, pasalubong karmelado talaga. Pag season passenger, yun. Kukulang yung karmelado, talagang kinukulang. Napakasarap. Lasang-lasa talaga ang purong gatas ng kalabaw. Sa kita sa Karmelado, nakabili sina Shirley ng tricycle na ipaayos ang kanilang bahay at napagtapos ang 4 nilang mga anak. Kung malaking tulong talaga sa pamilya namin, sa hanap buhay namin. Kasi dito kami nagsimula. Sasabi kong naging matamis ang buhay ng paggawa ng karmelado kasi naramdaman ko naman kung paano ako na ganito ngayon. Sa culinary capital naman ng Pilipinas, ang Pampanga. Isa sa paboritong minatamis, ang turones de casoy na ang wrapper gawa sa giniling na bigas, kaya pwede ring kainin. Pinagsama-sama ang mga sangkap at kasoy, hinalo hanggang tumigas sa loob ng 1 oras. Ang pambalot naman nito na parang manipis na ostya na para ring papel, binibili sa isang supplier. Ang pinakanauna raw na gumawa ng turones de casoy sa Pampanga, ang yumaong tita ni Apo Ramon na si Felisa Ocampo. Natutunan daw ng kanyang tita Felisa ang paggawa nito sa isang Dominican sister o madre taong 1920. Nung yumao ang kanyang tita Felisa taong 1998, ipinasa sa kanilang mag-anak ang recipe. My auntie, before she died, she told me, alam kong ikaw ang papalit sa akin. Tandaan mo, let the quality of the product remain. Kapag nasarapan ang bumibili, babalikan ka. Hanggang ngayon, kung ano ang ginagamit niyang ingredient, yan din ang ginagawa namin. Masarap yung original na honey ang nalalasa dito. Parang hostya. Yung mga pamangkin namin at saka yung mga po, nagtapos sila sa pag-aaral. From 1920s up to this time, ganun pa rin ang lasa kasi yung quality ng produkto ay nandito pa. Pero katulad ng paulit-ulit po naming paalala, hinay-hinay lang sa matatamis na pagkain na sa kanila nagbigay ng matatamis ding tagumpay. Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.